Bilang tagapangulo ng Senado, hindi ko pwedeng dagdagan o bawasan pa yung pinagbotohang order ng Senado. So yun lang ang masasabi kong sagot dun sa ganong posisyon. Pwedeng pagkukonvene ninyo, pwede pa rin may tumayon para may motion to dismiss na senador and then didesisyonan ninyo. Wala namang bawal ngang motion eh. Yun ang problema ko sa maraming nagsasabi ng kung ano-ano eh. Asan ba yung rule? Asa ba yung provision sa saligang batas o sa rules on impeachment na bawal ang ganito o ganyang klaseng motion? Hindi mo naman pwedeng pigilan ito. Dahil collegial body ang Senado bilang impeachment court, kapag kami nag-motion at may nag-object, hindi ba, sa tagal nyo sa Senado, ano bang gagawin? E de, pagbobotohan. Alam nyo, tulad ng sinabi ko, matapos i-file ang impeachment noong February 5, na ito yung magaganap. Mag-i-issue ng summons, magfa-file ng answer, at may 5 araw ang prosecution para mag-submit ng reply. June 10, nag-issue ng summons ang Senado bilang isang impeachment court. June 23, last day, nag-submit ng answer ad cautelam ang ating ikalawang Pangulo. At mula June 23, 24, 25, 26, 27, 28, Sabado yon. So meron hanggang Lunes ng tanghali ang Kamara para magsumite ng kanilang reply kung nanaisin nila. Magsumite ng reply, hindi mandatory, doon sa answer ad cautelam ni VP Sara Duterte. Ang bakit noon of June 30, dahil hanggang doon na lamang yung kapangyarihan at authority ng Kamara at ng mga prosecutors nila na magsilbi bilang prosecutor dito sa impeachment trial. Sir, sabi ni BP Sara, hindi siya pwede i-compel na sumagot dun sa mga allegations o kaso na kapaloob sa articles of impeachment, considering na yung Senate Impeachment Court ibinalik sa Kamara yung articles of Yun impeachment. yung nakalagay sa answer niya at hindi para sa akin na komentaryohan yun dahil korte, impeachment court na, ang dapat tumugon doon kung sakasakali. Hindi para sa akin na husgahan yon o bigyan ng kulay yon. Tinatanggap namin yung kanyang sagot at yung posisyon niya. At dahil doon, meron siyang motion to dismiss na noong una, parang binatikuso ng tagapagsalita ng Kamara ang Senate Impeachment Court spokesperson dahil parang telegraphing or coaching the BP dahil nabanggit niya na yun ang pwedeng ang i-file ng Vice Presidente. Ulitin ko, hindi para sa akin na komentaryohan ang sagot ng Vice President. Tatanggapin namin yun bilang sagot niya doon sa summons na inisyo ng impeachment court. At hindi para sa aming komentaryohan yun na tama yun o mali yun. Sir, yung sagot na yung reply na ibibigay ng Kamara sa sagot ni VP ay... Kung gusto nila. Pwedeng hindi. Pati naman yung answer, pwedeng hindi eh. What happens if hindi magbigay? Sa court na lang po sila What magpapaliwanag. happens kung hindi magbigay ng reply? Opo. Wala silang sagot doon sa sinabi ni VP Sara. Pero pwede pa rin po silang magpaliwanag pagdating ng impeachment trial. Hindi na wala yung right nila magpaliwanag or banggain yung sinabi ni VP. Tiyak ko pag-uusapan yon. Kung pag-uusapan yung motion na yon na nakapaloob sa sagot ni VP Sara, then bibigyan ng magkabilang panig ng pagkakataong ilahad yung kanilang argumento. Pero on a normal court, SP, pwedeng kunyari hindi magbigay ng answer pero sa mismong trial na sila magsalita. Pwede po yun. Pwede, hindi siya deemed or considered waived unless under exceptional circumstances, hindi siya papayagan ng korte for being dilatory. Pero sa palagay ko, walang ganun dito. Isa pa, SP. SP yung ginagawa ngayon ng prosecution na halos mayat maya nagpe-press con sila. Ngayon pa lang sinasagot na nila yung sagot ni VP, katulad kahapon sa kay Attorney Bukoy. Is that normal? Is that okay? Hindi po ba sila patatahimikin ng impeachment court? Sa ngayon, hindi pa siguro dahil hindi pa naman nagsisimula ang trial. Pag nagsimula na kasi ang trial, dapat lahat ng gusto nilang sabihin doon na mismo sa trial. Pero sa panahong ito, walang prohibisyon. Katulad ng mga tanong nyo sa akin ditong nagdaang araw,
pwede ba niyong i-publish yung answer na binigay sa inyo ng Kamara base sa receiving copy nila? Walang prohibition na gawin yon. Ibang usapin kapag may trial na dahil pwedeng magbigay ng kautusan ng impeachment court na limitahan o pagbawalan ang mga party sa kaso na magsalita. Pero desisyon ng impeachment court yan. Sir, ngayong araw daw, isasubmit na yung certification ng Kamara na dumaan sa tamang proseso yung articles of impeachment. So kapag na-submit yun, babawiin na ba yung decision ng Senate Impeachment Court na i-refer back yung articles of impeachment? Hindi, dahil dalawa yung kautusang binitiwan ng Senado, kung maalala mo. Pero yung second yata, mahirap nilang i-comply hanggat hindi pa nagko-convene ng 20th. Kaya nga hindi pa kompleto yung compliance nila. So- Dalawa yung compliance na hinihiling ng impeachment court sa Kamara. Yung isa ay pwedeng mabigay ng 19th Congress. Yan yung patunay na hindi sila lumabag sa one-year ban. Pinapaliwanag na hindi sila lumabag dito. At pangalawa, yung patuloy na kagustuhan na ipursige pa rin yung kaso mula sa 20th Congress. So yung decision na yon to refer back yung articles of impeachment, mananatili yun hanggang 20th Congress. That is the operational meaning of the order issued by the Senate Impeachment Court, yes. Maliwanag naman yun dun sa order. Sir, next week, di ba basically, technically parang 20th Congress na. So, mapapalitan na, sir, may mga prosecutors, pero may mga na-retain pa rin naman. Then, yung 20th Congress papasok na rin. So, paano po yung magiging process lang? Hindi yun question kung mariretain sila. Desisyon ng Kamara yon. Pero ang issue ay, ang authority, ang otorisasyon na binigay ng 19th Congress sa mga prosecutors, na re-elect man sila o hindi, ay hanggang June 30 lamang. Kailangan bigyan sila ng panibagong otorisasyon ng Kongreso na magsilbi bilang pareho man o magkaibang prosecutors sa ilalim ng 20th Congress. So, sir, kailangan pa ng plenary action pag ganon. Plenary action ang kinakailangan. Oo. So, basically, sir, walang prosecutors muna from June 30. Kaya nga, Pebrero pa lang, sinasabi ko na sa inyo, di ba, dun sa mga nagmamadali, hindi pwedeng magpursige ang trial dahil walang prosecutors mula June 30 hanggang July 28. Di ba, noon pa sinasabi na natin yan eh. Hindi naman pwedeng mag-trial na isang panig lang. Sir, so given yun, sabi kasi ni Attorney Bukoy, yung spoke sa House, magre-request po sila after nila mag-file ng reply dun sa answer ni VP Sara, magre-request sila sa impeachment court na mag-set na ng pre-trial date at ng trial date. Pwede ba yun? Hindi. Kasi kahit yung authorization ni Attorney Bukoy ay hanggang June 30 lamang. Mag-expire at maglalapse din yun. Ahente lamang siya, spokesperson lamang siya ng prosecution panel. So yung prosecution panel na mag-a-appear, ano ba siya, spokesperson ba dito? Agent nga lang siya. Agent. Principal agent. No, spokesperson ba siya ng prosecution? O de sino yung nagbigay sa kanya ng kapangyarihan? Tapos na yung kapangyarihan ng prosecution team ng June 30 noon. So yung pre-trial at yung trial date sa 20th Congress na po. Sa 20th Congress din, kasi paano mo nga isa-set yon nang walang prosecution? Kung mag-set kami, ulitin ko Pebrero pa lang, sinasabi ko na to sa inyo. Paano ka mag-set ng pre-trial na kailangan may magkabilang panig? Hindi naman pwedeng abogado lang ni VP Sara mag-attend doon. One-sided naman yun. Hindi na pre-trial talaga ang tawag doon. Oo, pero ang bumulaga sa amin doon, base sa, kaya nga, working calendar yon, di ba? Ang bumulaga sa amin doon, yung authority nga, kasi iba kami, iba ang Senado eh. Ako hanggang 2028 pa. Pero yung prosecutors, yung congressmen, hanggang June 30 lamang. Sir, also sabi po niya ni Bukoy, ni Attorney Bukoy, yung ombudsman daw po, yung investigation nila hindi dapat magtuloy dahil matapos dapat daw po muna yung impeachment trial. Hindi Tama ba para sa akin na komentaryohan yon. Hayaan na natin ang ombudsman na sumagot sa kanya. At tila yata hiwalay yung away na yon sa iba pang away na gustong pasukan ni Attorney Bukoy. Silang dalawa na lamang, yun siguro. SP. Nympha. Sir,
Ginagamit kasing defense, based dun sa answer ng Vice President, ginagamit nilang defense yung pag-return ng impeachment court dun sa articles of impeachment. Ano ba talaga ang ginawa ng impeachment court? Kasi ang claim nila is the articles of impeachment was returned, so there's no charges against her to speak of. There are no charges against her. Argumento yan ang isang panig. Subalit, I refer you back to the order itself. Pakibasa na lang po yung order dahil nakalagay naman doon, hindi ba? Return without dismissing nor terminating the case. Hindi ba nakalagay yun doon? So, ang sagot siguro, yung nasa order na lang, ang pagdedebatihan yan, kung may issue, pagbobotohan yan, kung sakasakali pagdating ng trial. But I cannot, even if I am the Senate President, bilang tagapangulo ng Senado, hindi ko pwedeng dagdagan o bawasan pa yung pinagbotohang order ng Senado. So yun lang ang masasabi kong sagot dun sa ganung posisyon. Basta sir, hindi nawala sa Senate yung charges, hindi nawalan ito ng jurisdiction nang dahil doon sa pag-return ng articles of impeachment sa Hindi ko House. pa, yun ang nakalagay sa order. Hindi ko pwedeng dagdagan o bawasan yung ginawa o hindi ginawa ng impeachment court. Nakapaloob yun sa order mismo. Sir, yung compliance po na isasubmit supposedly ng House ngayon, who will decide if it's actually compliant dun sa hinihingi ng court? The impeachment court, when we resume, magre-resume yun kapag compliant na ang Kamara. So, sir, July 29, probably. July 29, thereafter. July 29 onwards. Kasi July 28 kami magre-resume, pero ceremonial yon para sa sona ng Pangulo. Magsisimula pa lang talaga makapagtrabaho ang Senado at Kamara ng July 29. Pero hindi kami pwede schedule agad hanggat una, wala pa yung prosecutors. Pangalawa, wala pa yung compliance in one shape or another. Walang makukonvene ng 29 kung wala pa yung compliance na pangalawa. Or sabihin nilang ayaw nila, kung ano man, basta katugunan o sagot dun sa hinihiling na yon. So if walang katugunan, walang makukonvene. Paano makakatugon din kung wala pa? Wala pang prosecutor eh. On the 29, kunwari SP or 28 sila magbigay ng tugon sa inyo. Yung second, Paano sila makakabigay nga ng tugon kung wala pang prosecutors? They should, again, some things need to be done by the House, given the entry of the new Congress, bago may schedule yung trial. anong muna yung mga kailangan gawin para ma-reconvene kayo? Ano po yung dapat? Mag-elect sila ng prosecutors. Paano ka magta-trial ng walang kinatawan ng Kamara? At saka yung compliance nila sa order ng impeachment court. After that, saka kayo maka-reconvene po. Yun, may hudyat na yon, may dahilan para mag-convene na. But on its own, the impeachment court can also convene on any other matter it may want to take up or decide on its own. Pwede naman din yun. Kahilingan lamang ng isang impeachment court judge ang kinakailangan. Siyempre, pag-uusapan, subject to an agreement by consensus of the impeachment court judges kung may kailangan isettle o pag-usapan, kasi hindi na nga pwedeng desisyonan yan bilang Senado eh. Hindi ko na rin pwedeng desisyonan yan bilang presiding officer lamang. Dapat impeachment court na mag-decide. So kung may issue na mangyayari o magaganap na kailangan pagpasahan ng impeachment court, the court, motu proprio, with the rules of court having precedence with respect to practice, ay pwede rin gawin yun. SP, so, Hindi. Dalawang kanina Not necessarily. so SP, kapag na-comply na to, na-comply na ng 20th Congress, yung assignment ng prosecutors and all, automatic kayong magko-convene? Kung ako ang Or- tatanungin, bilang presiding officer, i-convene ko na yun after consulting my fellow impeachment court judges. Hindi Pero basta may prosecutors na rin, ha? Hindi, Oh, yes, sir. Hindi May pwedeng prosecutors na. Wala nang debate whatsoever kung magta-trial pa ba kayo o hindi, or... no, that will already be part of trial. May answer na eh. May answer na, may reply na eh. Kung naman ang pag-uusapan man doon, bahagi na ng trial yon. Dahil sumagot na ang VP eh.
Kung yun ang gusto niyang patunayan, yung kanyang motion to dismiss muna bago magpresenta ng ebidensya, bahagi na ng trial yun. So hindi kasama sir sa hindi kasama sa proseso yung titingnan nyo kung tinatanggap ninyo yung answer sa summons, yung answer ng Vice President. Kasi Hindi para sa aming tanggapin o hindi tanggapin yung answer ng Vice President. Sagot niya yon at hindi namin siya pwedeng piliting sumagot ng ganito o ganyan o sa ganitong paraan. Sagot niya yon at tinatanggap namin So yan. there must be a trial talaga. Hindi walang puwang SP yung possible ulit na pagtayo ng senador para ipa-dismiss kagaya nung ginawa nung mag-convene kayo. Yung answer with motion ni Vice President, baka pag-usapan yon. I mean sir, kung sa senador ulit manggaling yung motion to dismiss. Bahagi na ng trial din yon. Kasi may pending motion, kumbaga may pending motion base sa answer, ha? May pending motion si VP Sara. Pwedeng ipagpaliban ng impeachment court yung pagpasa doon, pwedeng pagpasahan din. Trial na nga yun eh. Trial na lahat. Ano bang definition mo ng trial? I mean sir, hindi, Ang, sorry. ang trial ay hindi lamang naman presentasyon ng mga testigo. Ang trial kabilang yung mga pagdebate ng mga motion na gagawin ng magkabilang panig. Sorry, reform ko, SP. So, ibig sabihin, pwedeng pagkukonvene ninyo, pwede pa rin may tumayon para may motion to dismiss na senador, and then didesisyonan ninyo. Wala namang bawal ngang motion eh. Yun ang problema ko sa maraming nagsasabi ng kung ano-ano eh. Asan ba yung rule? Asa ba yung provision sa saligang batas o sa rules on impeachment na bawal ang ganito o ganyang klaseng motion? Hindi mo naman pwedeng pigilan eh. At dahil collegial body ang Senado bilang impeachment court, kapag kami nag-motion at may nag-object, hindi ba, sa tagal nyo sa Senado, ano bang gagawin? E de, pagbobotohan. Sir, I'm sorry? Yes, always by simple majority. Ang hindi lamang required ng simple majority, 2/3 ang kailangan kapag pagbobotohan na to acquit or convict. but SP, yun pong answer po ni VP, pati po yung magiging answer ng PROSEC. Reply ng PROSEC. Yung reply ng PROSEC, mare-resolve or matatakel po ba siya ng impeachment court kapag ka-trial lang? Or paano po ba yung proseso? Hindi ko maintindihan yung tanong. Matatakel po yun during trial only. Pag nag-resume na yung court, that will not be tackled by the Senate sitting as a Senate. So nawala. It can only be tackled by the impeachment court. Ibig pong sabihin, kailangan ma-open po muna yung trial, yung paglilitis mismo, bago po yun. Bukas na siya, constituted and convened na ang impeachment court. Lahat na magaganap sa impeachment court, bahagi na yun ang tinatawag nating trial kapag ka nag-appear na yung mga parties. So kung ang pinagdidebatihan man nila ay yung reply, yung answer, o kung ano man, bahagi na ng paglilitis yun. SP isa lang. Nandun pa rin kami dun sa pag-reconvene. Kung wala pang PROSEC sa 29, pero may kailangan kayong pag-usapan, pwede kayo mag-convene. Pwede. Motu proprio. On our own. Yes, Milo. Walang reply si VP. Answer yung binigay ni VP. Answer ad cautelam. Hindi ko pa nababasa actually. Kayo lang yung nagtanong kanina eh. Na hindi ko pa nababasa yung answer dahil ng isang araw pa lamang yon. Kabibigay lang sa akin kanina. Mahigit 200 pages kasi kasama yung annex eh. Babasahin ko pa lang mamaya. I'm sorry? Kaya hindi ko pa nababasa. Kung meron man, the impeachment court will decide on that when we convene. Again, whether to decide on it or to set it aside for a later date. Pero automatic siya, sir, na you have to discuss it since may ganung request for dismissal. O kailangan may mag-motion. Someone has to bring it up. Binring up naman na sa answer eh. So I presume her lawyers will do that. Hindi para sa akin, Milo, na pagsabihan yung lawyer ko nung gagawin nila o hindi. O kung kailan nila gagawin. Nasa kanila yan. Now that the parties are there, now that the impeachment court has acquired jurisdiction over the person of the Vice President, the parties are now there to make their corresponding and respective motions based on the interest of their client or position.
Yes. Clarification lang po. Yung answer ad cautelam ni VP asserts that the fourth impeachment complaint should be dismissed. Paano ipaprocess po yun ng impeachment court? So pwedeng pagbotohan na kung dapat bang i-dismiss based on the answer ad cautelam? Posible yon, pero ayokong pangunahan ang impeachment court. Yan din yung parehong ni-raise ng Vice President sa Korte Suprema. Sa pagkakaunawa ko. Base again sa newspaper reports at hindi pa base sa answer mismo. Hindi ko pa kasi nababase. I think it's the same issue raised in the Supreme Court based on the one-year ban, one-year bar rule. So posible po, so kung pagbobotohan po, SP, simple majority lang, it can be dismissed by a simple Ulitin ko, majority. simple majority ang kinakailangan sa lahat ng botohan, 2/3 ang kailangan to convict or acquit. But it begs the question, kung may simple majority ka to dismiss, for example, then imposible ka na maka 2/3. Hindi ba? Correct. It's simple math. Hindi, kung manalo nga yung anumang motion is by simple majority. Kung pagbobotohan man yon, edi clearly, walang 2/3 if ever. Di ba? Math would dictate that outcome. Pinadala na sa kanila electronically kahapon. Nanghingi lang ako ng hard copy dahil hindi ako makabasa ng electronic copy. Sa pagkakaalam ko, wala pa. Yes, ma'am. SP, pero pagka kunwari dumating na po yung reply ng House prosecutors, nandyan na muna yon. Sa July na natin i-expect yung pagrolyo na nito. Oo, kasi paano kami nga magta-trial nang wala yung kabilang panig? Alangan namang mag-attend lang yung mga abogado ni VP Sara. That would be clearly unfair. And I've been telling you this from day one, dahil nga late final na ng Kamara ito, aabutan at aabutan talaga ang June 30. I would have wanted to conduct pre-trial, but I was informed, as I said, na yung authority ng mga abogado on the prosecution side is only until June 30. We did not foresee that at that time. So right now, sir, wala namang issue or namang motion yung mga senator judge na dapat nyo i-address at the impeachment court? Wala. Wala. Sir, as it is, settled na ba yung question na tatawid na talaga doon sa 20th Congress, the way it looks? Settled ba yun? Sa pananaw at palagay ko, dahil nga, kung hindi man tumawid, kailangan mag-convene pa rin yung 20th Congress Impeachment Court para pagpasahan yan. Yung pa lang tumawid na eh. Pero doon pa lang. Hindi, di ba? Pwede, pero doon pa lang sir, pwede ulit mapag-debatehan yun. Lahat naman pwede. Tandaan nyo, pakitaan nyo ko ng batas, ng rule na nagsasabing bawal itong motion na to. Wala namang bawal na motion eh. Wala namang bawal na kahilingan eh. Wala namang bawal pag-usapan eh. Wala pa ako nakitang rule na ganun. Na sa impeachment court bawal pag-usapan to Hindi mo pwedeng sabihin to. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Wala namang ganun eh. Karapatan ni naman na hilingin base sa kanyang paniniwala, anumang nais niyang hilingin. Kapag yan ay gusto niyang pagbotohan dahil may nag-object, edi pagbobotohan. SP, nasa motion to dismiss pa rin ako. Kung may tumayo pong senator judge again, and then mag-motion to dismiss, di ba po kaya nyo pinag-usapan nyo nung last session nyo para sabi nyo, sir, ngayon pa lang maayos nyo na, hindi na to maulit pagdating ng trial. So kung meron ulit, sir, hindi pwedeng pagbawalan. Parehong ulitin. ground ba o magkaiba? Kung parehas. Hindi, pinasubmit namin ang nandun naman kayo, di ba? Napanood nyo yung pag-develop ng motion. Hindi ba? Nagsimula sa motion to dismiss, napunta sa remand, napunta sa return without dismissing nor terminating. Hindi ba? Tapos sinabi, hiniling na mag-submit ng compliance na hindi sila lumabag dun sa one-year ban. Dahil sabi, di ba, sa floor, kung naalala ko ni Senator Win, kailangan natin pakinggan yung Kamara dyan, mag-submit sila ng ebidensya na hindi sila lumabag. So kailangan mapakinggan sila bago pagbotohan to.
So, yun yung kinalabasan ng motion, hindi ba? Hiniling ang Kamara na ipaliwanag yun. So, kung ang tanong mo sa akin ay ano mangyayari, hindi ko alam. Depende kung merong kontento at hindi kontento dun sa compliance ng Kamara. So, pwede pa rin talagang i-discuss yung motion to dismiss, even if na-discuss nyo na Remand siya. yung pinag-uusapan na. Again, remand yung pinag-uusapan, hindi pinag-uusapan yung motion to dismiss. Hindi pinagbotohan yung motion to dismiss. So, yung premise mo, hindi pangalawang beses pag-uusapan yun kung sakasakali. Dahil pinagbitohan ay yung return or remand. Sure. SP, this early, SP, meron kasing mga, kaya nagkakaroon din kasi, sir, ng mga apprehension or mga agam-agam na hindi yung actual na trial, yung nakikita natin na paglilitis kagaya sa korte. Gigil na is gigil lang because- sila. Sorry. Yeah. Hindi ko trabaho pawiin 'yon. Nanggigigilan talaga sila dahil yung proseso, ulitin ko. Gaya ng sinabi ko nung nagsimula tayo kanina, lahat ng sinabi ko naman nung Pebrero pa lang pag-file, nagawa lahat 'yon ng Senado, kaya lang kulang na talaga yung panahon. And then, so may nagsasabi din kasi like former Justice Carpio, sinasabi na niya na kung hindi magkakaroon ng trial, that would be grave abuse of discretion kung sakaling i-dismiss ng Hindi impeachment court. hindi para sa akin na patulan si Justice Carpio. Hindi ako sangayon sa sinasabi niya. If we're talking precedents, nasan siya ba't hindi siya nagreklamo nung dinismiss ng Senado yung impeachment complaint laban kay Mercy Gutierrez nang hindi kinoconvene ng impeachment court? There is that precedent done by the Senate. Hindi ko sinasabing tama yan. Pero ginawa na yun ng Senado noon. Nasaan siya nung nagreklamo? Ba't hindi siya nagreklamo noon? Tulad ng kasing sigasig ng pagrereklamo niya ngayon. Ano? Baka sitting justice or judge pa siya at that time. Hindi lang siya, pati yung iba siguro. O bakit tila hindi nila maalala yun, papuntong yun? Dinismiss din ng impeachment court yung kaso nung nag-walk out yung prosecutors kay ERAP at ayaw nang bumalik. So kung No, halimbawa so nangyari yun noon, pero nagkaroon ng paglilitis, yung isa hindi nagkaroon ng paglilitis, di ba? Nung panahon ni Chief Justice Corona, may motion to dismiss na final. Yung depensa nung panahon yun. So that's part of the process. All of these are part of the process. Yung agam-agam nilang biglang tungkol dyan, sa totoo lang, dapat sining na panood na nila yan eh. Di ba? Nakita na natin yan nangyari sa kasaysayan eh. At walang dahilan, para sa akin na magbigay sila ng duda, maliban na lamang kung init na init sila, na magkaroon na agad ng trial sa lalong madaling panahon base sa kagustuhan nila. So, SP, ibig sabihin, may power, may poder talagang impeachment court na mag-decide sa dismissal. And kung sakaling ganun, hindi yon maituturing na grave abuse of discretion for having that, dahil meron kayo ng ganung power? Hindi siya bilang retired justice ng Korte Suprema ang pwede magsabi nun. Ulitin ko ulit. Lahat ng ito, ang may kapangyarihan lamang magpasya kung may nilalabag na batas sa wala ay Korte Suprema. Hindi ako, hindi kami, hindi mga dating mahistrado. Kung hindi yung mga kasalukuyang mahistrado ng Korte Suprema. Labas doon ang kapangyarihan to try and decide binigay sa Senado. Sir, sorry, clarification lang. Yes. Nasagot niyo na rin po ito dati. Pero if hindi po magsabit nung second document na compliance yung 20th Congress House, what happens Then the dito? court will decide accordingly. Hindi ko alam, ayokong pangunahan kasi iba na rin yung composition ng court. Pero sir, di ba, you mentioned before na pwede pa rin kayo mag-decide to continue the trial even without that. Remember, I also said the 19th cannot bind the 20th. The 20th Congress, the 20th Impeachment Court, the 20th Congress Impeachment Court, the 20th Congress House can reverse whatever decision was made by the previous Senate, by the previous Impeachment Court, by the previous Congress. So pwedeng baguhin yung order ng Impeachment Court na papasok, pwedeng i-modify yon, pwedeng i-abandon yon. Decision ng Impeachment Court yun. So, pwede rin pala, sir, na wala silang compliance dun sa number 2 dun sa order, pero may assign silang prosecutors.
Lahat yon posible, Nympha. Ayokong pangunahan. Sa tigas ng ulo nila, ayaw nga tumanggap ng pleading, so hindi na ako magugulat kung gagawin mo nila yon. Biri mo, pagtanggap lang ng order, pagtanggap ng pleading, pagtanggap ng answer, pagtanggap ng appearance, pati yon papahirapan, so hindi na ako magugulat, sa totoo lang. Pero magkikita-kita kami sa tamang panahon, kaugnay sa mga ganyang ginagawa nila sa panahong ito. Sir, other issue? Sir, other issue? Hindi, bilang impeachment court at bilang litigant. Bilang party litigant. Hindi naman, pero hindi ko maintindihan sila yung gigil na gawin to. Tapos, pagdating sa pagtanggap ng mga kopya para magpatuloy na, bakit pinapahirapan yung mga process servers? Sir, other issue? Nag-meeting kayo kahapon ni na Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada and incoming Senator Marcoleta about Senate leadership po bang pinag-usapan? Hindi kami nag-meeting, kumain kami, magkaiba yun. Pero ano na pag-usapan during your Wala, kung ano-ano lang. breakfast? Magkakasama kasi kami dati eh. I was with Senator-elect Marcoleta in the 13th Congress. Nung So- congressman pa ako. Magkasama kami nun. So si Senator Jinggoy nag-ayos nung pagkikita at pag-uusap dahil matagal nagkasama din sila ng kampanyahan ng 2022. So naimbitahan lamang. So wala pang ongoing efforts para ma-retain kayo as Senate President? Sa Walang 20 ongoing efforts para ma-retain as Senate President. Anong ibig sabihin ng ongoing? Kaibigan ko naman kasi lahat, Sally. Hindi naman porket magkikita kami, yan lang ang pag-uusapan namin. Natural at normal na magkita, magsama-sama siguro kami dahil magkakatrabaho at magkakaibigan kami noon man o ngayon. Pero may ilan pong mga senador na nagsasabi na parang may mga text messages na hinihingi na yung suporta para sa iyo o kaya kay former Senate President Tito Soto. So, meron po bang ibang Sabi Nino, at asan yung text kong ganon? Sir, nagsalita dyan sina Senator Kiko Pangilinan. Sinabi nila meron na silang nakuha na ganun may nakikipag-usap para nga kunin yung suporta. Sa party ko, wala pa akong mini-message na ganon. Pero may mga supporter mo na kasamahan mo na sila yung nag-e-effort na Hindi makumuha para ng sa akin suporta. magsalita para sa kanila. Pero wala pa kaming pag-uusap. Actually, parang nakatulog lang ako at nakabawi. Mga itong nagdaang linggo lang eh. Naka 11 hours Pero ako sir, isang araw. are you still confident na during that time, kayo pa rin yung Senate President? Hindi to question ng may kumpiyansa o wala. Mangyayari ko anong mangyayari. Panibagong botohan ito. Hindi ito pagpapalit ng liderato base sa kawalan ng kumpiyansa. Ito'y panibagong botohan talaga para sa 20th Congress kung sinong mamumuno ng Senado. Magiging crucial. SP, patuloy po yung pagkipag-usap niyo sa mga senators. Kasi sabi ni Senator Erwin, tinawagan niyo rin daw po siya. Matagal na yun bago pa, nung nanalo siya. Siyempre, kinongratulate ko siya nung nanalo siya. But that was the last time I talked to him, I think. During the recess. Tuloy pa yung panliligaw. Hindi ko matatawag na panliligaw eh. Pakikitungo. Normal na pakikitungo. Dahil ngayon, dahil ang term ko ay hindi naman nagtapos ng June 30, so yung mga pangailangan nila dito sa Senado mismo, sila yung mga bagong halal, sila Senators Soto, Lacson, Marcoleta, Villar, Camille, Erwin, kaugnay sa mga briefings at sa mga opisina, tinutulungan namin silang maasikaso. Sir, magiging crucial ba o malaking factor sa Senate leadership yung distribution ng committee chairmanship? Palagi naman, pero sobra naman yung committee dun sa tao. I think we have 41 committees and we only have 24 senators. Marami na ho nagpapaabot sa inyo ng mga incumbent at newly elected senators na mga gusto nilang committee chairmanship. Wala, hindi marami. Meron na. Kasi marami din naman incumbent eh. Pero dun sa mga incoming, sir. Wala pa. Hindi pa namin napag-uusapan ng definite. Ano? Ano mang numero meron ngayon? Sino man? Sa totoo lang, nagbabago at nagbabago yan, lalo na kung ganito pa katagal, mahigit 1 buwan pa. But you want to still be the Senate President for the 20th. I will not shirk from that responsibility, let's put it that way. Hindi ko tatalikuran yung responsibilidad at pagkakataon na yon. Pero magiging open ka, sir, sa ano yun? Term sharing. Hindi ko alam kung saan galing yon, kaya hindi ko kokomentaryuhan yan. Sir, pero Hindi possible. galing sa akin yan. Pwede maging option yun, sir. Hindi na pag-uusapan. Saan ba galing yan?
Hindi, may mga previous kasi di ba na nangyari, sir. Bigla naalala niyo yung mga president dyan sa impeachment? Hindi. Ganon. Sir, other issue. Okay, other topics. Sir, So yun, Ah, Sir, yes. other topic din ako. Other topic ka na? Apo. Ay, Kuya Rino. di yung usap-usapan kasi yung supposedly nag-release ng 150 billion daw na pork barrel para sa mga senators. May listahan sila doon na number 1 is Bulacan, 12B, 9B ang Sorsogon, and kaya dalawa yung pangalan nyo na nababanggit na gaano ba ito katotoo? Saan nanggagaling kung itong mga ganitong klase? Sa pagkakaalam ko, FLR ang malaking bahagi ng budget at hindi pa nare-release. Hindi ko pa nalalaman kung anong porsyento, anong lugar yung na-release at hindi. Pero sa pagkakaalam ko, dahil sa pag-review ng Pangulo, kung maalala mo, NFLR karamihan ng mga releases. So ng wala, buong gobyerno, ng buong gobyerno. Hindi ko alam kung dahil sa eleksyon, hindi ko na rin natutukan. pero may ganun nga listahan na May ano? may ganun talaga na list na up to 150 billion for senators. Hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam kung saan nakuha yung total na yon. May mga proposed amendments ang mga senador at ang mga mambabatas sa Kamara man o sa Senado na dumaan sa proseso ng amendments. Kung saan mang lugar yon, nakalagay naman sa budget lahat yon. Sir, other topic. Ngayon, kung na-release o hindi, DBM siguro makakasagot nun. Hindi ko alam. Hindi ako updated. Kasi hindi automatically released eh. Hindi ka mukha ng dati. Ngayon, kailangan ng SARO. Sir, other topic. Yes. Meron ding mga panawagan to suspend yung mga oil taxes. Tapos pero sabi ng DOE, only Congress can do that. Wala po ba? Pabor ako dyan noong paman. In fact, yung original version ng train law na i-final, ang pinanukala ko ay bigyan ng standby authority and Department of Finance na babaan yung value-added tax na pinapataw sa petroleum products. Bakit? 12% ang VAT. Pag tumaas yung presyo ng langis, halimbawa, mula $40 patungong $100, edi magkakaroon ng malaking kita dahil percentage tax yung VAT ang gobyerno. Hindi ba mali yun? Babalikatin, papasanin ng sambayanan yung malaking kita ng gobyerno, samantalang wala naman yun sa pinroject nilang kita para sa taong yun. Kung hindi ako nagkakamali, ang projected na presyo ng crude oil ay nasa $40 to $60 for 2025. Pag pumalo yan ng 80 100 dahil sa kaguluhan sa Middle East, edi may malaking porsyentong makukuha ang gobyerno, hindi naman niya tatama yon. So, babalik, mumungkahin namin muli yung standby authority na yan sa pagpapasok ng Kongreso. Yung adjustment ng excise tax, which is a fixed amount, binigyan namin sila ng standby authority pero for 2 years lang. Tapos na yon. Nag-lapse na yun noong 2020. So, kailangan ng panukalang batas nga para magawa yun. Hindi, yung train law. Yung train law. Pero sir, may panawagan din na i-abolish na yung oil deregulation law. Considering yung situation ngayon na tumataas ang presyo na langis dahil sa Israel conflict. Kada tumataas naman ang presyo, ang panawagan ay i-abolish yan, pero pag bumababa yung presyo at sa mahabang panahon naman mababa, nakakalimutan din naman. So siguro ang kailangan natin gawin ay maglagay ng mga mekanismo, makinarya tulad ng standby authority na binanggit ko, na makaka-adjust tayo kapag may mga panahon tulad nito na tumataas yung presyo ng langis. Sir, patanong lang po ito ng COMELEC reporter Yes. namin. Hingi lang po na reaction dun sa BARM Parliament Government Courtesy Resignation dun sa mga ministers and agency heads. Tsaka tingin niyo po ba makaka-apekto raw ito dun sa upcoming parliamentary elections sa October? Hindi pa naman. Malayo pa naman yung Oktubre. Tingin ko ginawa ito base sa nabasa ko dahil sa mga reklamo at hindi kontento si Sammy, yung kasalukuyang Chief Minister,
sa performance ng kanyang mga gabinete. Kung maalala mo, nagpalit ng chief minister pero hindi naman pinalitan yung mga gabinete niya. So marahil oportunidad to para talagang mapatakbo niya ayon sa ninanais niya yung BARM. Sir, sa June 30, pwede na mag-file ng mga pet bills and resolution yung mga senators. Paano po yung magiging sistema? Di ba dati nag-uunahan para yung kanilang bilang number 1 sa listahan? Ginawa namin drawing of lots. Drawing of lots ang ginawa namin. Pagbabalik yan sa nagdaang practice ng Senado na para patas, parehas. Kasi ang inabutan ko, may priority ang Senate President, tapos yung senior. Ang problema mo, primus inter pares, o pareho lang naman ako dun sa iba. So para sa akin, drawing of lots na lang, hindi ako dapat mabigyan ng prioridad. Pangalawa, pagdating naman dun sa mga senior, sa dami ng beses bumabalik yung mga dating naging senador, kailan pa magiging senior yung mga bago. So, sinubukan naming pantayin yung pagkakataon na makapag-file ng bill. So, first 10, raffle. Second 10, raffle. Tapos yung subsequent ones, first come, first serve na. So hindi na mangyayari yung nagpupuyat sila, sir, dito para mauna. Hindi na. Yung unahan lang. Lamangan, unahan, hindi na. Ulitin ko, dati kasi nga, Senate President, ang rule na inabutan ko last Congress, Senate President ang may first crack to submit 10 or 20 bills, followed by yung pinaka-senior na kinocompute base sa bilang ng term na napagsilbihan na. Mulat mula. So, ang mangyayari nga nun, yung mga bago, kahit na re-elect, parang hindi na sila, never sila makakaabot doon. Hindi ba? On your part, sir, ano yung mga bill na una nyo ipa-file? Fina-finalize pa lamang namin, pero dahil dito sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East, isa na sa ipa-file namin tiyak yung standby authority na nais naming ibigay sa DOF o sa presidente man na babaan yung value-added tax o i-fix yung excise tax. Ang pagdedebatihan na lamang ay yung threshold amount. Anong magti-trigger ng kapangyarihang yon ng presidente? $80 per barrel ba? O ilang porsyento mula dun sa projected range ng presyo ng crude oil ang dapat natin pagbasihan? At ang pagbabasihan ba natin ay Dubai crude pa rin? O ang pagbabasihan natin ay yung MOPS of Singapore o yung Means of Platts of Singapore? Para sa akin, mas accurate yung MOPS. Pero sir, matagal pa yung proseso na yan kasi i-amend nyo pa yung batas. Hindi ba pwede yung executive branch isuspend temporarily habang ganyan ang situation? Hindi. Walang ganong kapangyarihan ng presidente na suspendihin ang mga batas na ayaw niyang ipatupad. Walang kapangyarihan ng Pangulo magsuspende ng buwis. Ang pwede sigurong gawin o mangyari para sa akin ay pag-aralan habang recess ang Kongreso. Kung may mga tariff o duties pa na binabayaran, pwedeng tanggalin muna yon para hindi gaanong tumaas ang presyo sa panahong ito. Habang recess kasi ang Kongreso, may kapangyarihan ng Presidente, i-adjust ang tariff rates. Kung meron pa, hindi ko kasi kabisado kung meron pa, kung may mga duties pa ang produktong petrolyo. Considering yung situation, ipa-prioritize nyo po yan, yung bill na yon, yung standby. Imumungkahin namin sa LEDAC na ma-prioritize pero hindi para sa aking i-prioritize yon pag-uusapan sa LEDAC yan sa pagitan ng Kamara at ng Senado at ng Executive Branch. SP, tama ba? Yung ang Senate President, House Speaker, copy furnished kayo ng reports tungkol sa confidential funds? And Pursuant intelligence sa funds? JMC, Joint Memorandum Circular, oo. So, meron din kayo nung confidential funds, yung report ng OVP and Hindi. DepEd? Nung nauso yan, nung napag-usapan yan, tiningnan ko, parang iba yung hawak ng House sa sinusumite. Hindi ganun kadetalyado. Sa pagkakaalam ko, yung mga binabasa ng Kamara ay galing na sa COA. Hindi galing dun sa submission na naunang binigay na sa kanila at sa amin. So, wala kayo nung report ng confidential? Yung mga pangalang binabanggit na naririnig natin sa media, wala akong maalalang napansing ganun nung tiningnan ko. Pero pinapasa-pasa yan, nakalagay lang naman sa kahon doon pag sinusumite. Ang ayon sa Joint Memorandum Circular lang ay hindi pwedeng kunan ng picture, litratuhan o ilabas sa kwarto ni naman.
Pero pwedeng ipakita sa sino mang miyembro ng Senado. Pero kung halimbawang kailanganin, kung meron doon at kailanganin sa impeachment trial, pwede niyong gamitin yun? Kung meron naman din ng Kamara, prosecutor sila, bakit hindi sila? Okay, doon na lang gamitin. Di ba? Kasi dapat pareho naman yung matanggap yung In report. ng theory, Speaker. dapat pareho naman yun. Okay. Pero submission lang ang binibigay sa amin ayon sa GAA. And from this SP, dapat ba magkaroon ng reform or changes sa reporting ng confidential and intelligence funds? That is a subject matter of the Joint Memorandum Circular and the special provisions of the General Appropriations Act. Kung may mga panukalang pagbabago, yung dalawa ang babaguhin. Yung JMC sa pagitan ng DBM at ng mga ahensyang merong confidential funds at intelligence funds. At pangalawa, yung special provisions na nakalagay sa GAA. Pwedeng dagdagan o bawasan yon sa kada taong pinapasa yung GAA. Nakikita ba kayong necessity to review and make some changes doon? Base dito sa investigasyong napapanood natin at ginagawa, sa palagay ko, pwede. Dapat suri na tingnan kung paano pa ito may improve to increase transparency and accountability. Sorry, ST, babalik lang po ako sa impeachment. Palatag lang po sana nung proseso para mas malinaw after po ma-receive yung answer ad cautelam ni VP and yung reply ng PROSEC. Ano po yung next step? Ano yung next doon? E de magko-convene na ang 20th Congress. Kailangan pumili ng prosecutors ang Kamara. Magsumite ng compliance base dun sa order ng impeachment court. Tapos mag-i-schedule ang impeachment court ng trial date. Kung may humiling base sa pag-uusap ng mga impeachment court judges na may bagay na motopropyong pagpapasyahan o kailangan pagpasya ng impeachment court, pwedeng mag-convene nang hindi kinakailangan tawagin pa yung magkabilang partido, motopropyo nga, on its own. Parang yung mga pagpapasyang ginawa ng impeachment court, that was decided by the court motu proprio, on its own, without calling either of the parties. Yun. Hanggang doon lang ang pwede kong sabihin dahil depende na nga yun sa magiging aksyon ng mga partido. Sir, saan pasok dun yung possible silang mag-vote na agad by simple majority dun sa answer, dun sa motion ni VP Sara? Saan po doon sa process? Pag nag-convene na yung impeachment court na nandun yung magkabilang partido. Hindi pwede yun sa motu proprio, sir. Alin? Hindi po pwede sa motu proprio yun, sir. Kailangan Alin? nandyan sila sa Hindi para sa akin kasing sabihin walang batas, walang listahan ng pwede at hindi pwede sa motu proprio. So ulitin ko, pag-uusapan, pagdedebatihan, at kung kinakailangan, pagbabotohan yan ng mga miyembro ng impeachment court. Hindi para sa akin na i-dicta yun. Sir, yung nakakonvene at nandun yung dalawang panig, trial na po yung tawag doon. Oo. So sa trial lang po pwedeng mag-vote ng dun sa motion ni VP Sara. Oo, dahil motion niya yun. Motion niya yun eh. Ang tanong, ihirit ba niya yun o hindi? Hindi ko alam at ayoko magsalita para sa kanila at ayokong pangunahan sila. Sir, clarification, parang sa impeachment rules, sir, di ba parang nakalagay doon, ang voting lang is to convict or not guilty or conviction lang. Parang gano'n. Not guilty Hindi. or not, hindi ba gano'n? The Senate is the impeachment court is a collegial body, just like the Supreme Court or the Court of Appeals or the Sandigan Bayan. They decide everything by a vote. Di ba, Sandigan Bayan is divided into Sandigan Bayan, Court of Appeals, Court of Tax Appeals, and even the Supreme Court is divided into divisions. Tapos may en banc. Lahat yon pinagpapasyahan as a collegial body by a vote. So mananalo at matatalo ka sa kaso, maiiso o hindi maiiso ang ilang mga order, base sa botohan ng mga mahistrado. Minsan by consensus lang, kasi wala namang nag-o-object. So may maghihiling, wala nag-object, so wala nang botohan. Possible talaga, sir, yung dismissal without yung going through yung... Nandun ba talaga kayo, no? Lahat naman nga kasi talaga posible. Ulitin ko pero pwede rin namang, babalik ta rin ko, pwede rin may mag-motion, lika na, wag na tayo mag-trial, convict na natin ngayon na. They can also move that. I cannot prevent that from happening. But I will not vote for that. But, di ba, so,
Lahat ng mga motion na yun, pwede naman. Huwag lang kayo mag-focus sa motion to dismiss. Kasi pwede rin motion to convict. Lagi na. Huwag natin pakinggan. Obvious naman eh. Ganon. Now, there is no rule that prevents a member or a lawyer, a party litigant from doing that. Paano pag sinabi ng prosecutor yun? Obvious naman eh. Nakita nyo na sa TV, di ba? Article 2, Article 3. Wala nang presentahan na ebidensya. Butuhan na tayo agad. They can make that motion, but I will disagree with that motion. So all of these motions are possible. It cuts both ways. So yung motion to dismiss, sir, pwede nga siyang pagbotohan kahit walang process. Basa-basa. Ano na? Pwede siyang ano? Pwede yung pagbotohan, kunwari nag-motopropyo kayong nag-convene. Tapos may mga... Alin yun? Anong motion to there is no motion to dismiss pending before the Senate. Impeachment court. What was voted upon by the impeachment court was a motion to return. The party has to bring it up. The party claiming it has, ikaw na nga mismo nagsabi, panay ang bato nyo kasi sa impeachment court nung dismissal, nasa sagot naman ni VP Sara yon. Ngayon, kung sasabihin yun ng abogado o hindi, nasa sa kanya yun. Wala naman para sa akin na sabihin, magbibigay ako ng hint, pag nag-trial, ganon, wala naman ganon. It's up to them. It's not up for me to decide on that, nor to cajole them into doing it or not doing it. Yung pag-return ng articles of impeachment, practically you aided or you gave the Vice President ng dahilan o ng basis para sa paghingi ng dismissal. Tinulungan siya sa kanyang defense. Yung tinanong namin dati ng pending sa Korte Suprema. So, final niya na yun dati pa. Yung motion ni Senator Bato na inimyendahan ni Senator Cayetano, yung isang yun, dati nang binring up na ikalawang Pangulo yun sa kanyang petition sa Korte Suprema. So, anong tip doon? Siya yung nag-isip nun at siya yung nag-bring up nun. Hindi ba? SP? Yes, ma'am. Tanong lang, yung since may electronic copy na po sila ng answers, yung senator judges, may nasasabi na po ba sila or bawal po sila magsalita after mag-reconvene? Hindi naman bawal magsalita kasi may pangalawang proseso pa yan eh. Pagdating ng June 30, noon time, bibigyan naman namin ng kopya din yung mga bagong halal na senator judges. Bagaman hindi pa sila nakakasumpa, bilang miyembro ng impeachment court, bibigyan namin sila ng kopya din pagdating ng June 30. Sa ngayon po, basta may nagsasabi na sila, may nare-raise na sila or wala pa? Wala. Walang, ewan ko kung sinong kausap nila o sa kaibigan nila, sa akin wala. SP, ano lang, ibalikan ko lang yung lumalaking tension sa Israel and Iran conflict. Kasi nakasawsaw na yung US and then Iran is seeking help from Russia. What's your call? Lalo na't baka mas lalong lumaking epekto nito sa ating Pilipinas. Walang kagustuhan nating lahat, manaig ang kapayapaan at tumigil na ang putukan at gera sa pagitan ng Israel at Iran. Pero mas higit na kagustuhan at panalangin dapat natin, huwag na lumagana pa ito. Dahil lahat ng nangyaring digmaang pandaigdig nagsimula sa labanan sa pagitan ng 2 o 3 bansa lamang. So sana, hindi na ito lumawig pa at sana magamit ang mekanismo ng United Nations para manumbalik ang pag-uusap sa pagitan ng magkabilang panig at magkaroon na ng tigil putukan sa pagitan ng Israel at ng Iran. Last na lang, SP. Yes. Last na lang, sorry. 1 month na lang, Sona, na what's your expectation and hopes na sana mabanggit ni Pangulo sa kanyang Sona po? Thank you. Pag sinabi ko kasi yan, edi sasabihin ko uli yan pagdating na. Hindi, ang tunay na kalagayan ng bansa. Kaya nga State of the Nation ang tawag yan. Sabihin ang tunay na kalagayan ng bansa. At pangalawa, kung anong hihilingin niya sa Kongreso ng mga panukalang batas na dapat ipasa. Pangatlo, yung direksyon, mithiin, pangarap at layunin na gusto niyang marating sa loob ng papasok na taon hanggang sa susunod na namang SONA. Sir, yung bagong senator judges, kailan po manunong? Pag nag-convene yung impeachment court.
No. Pag nag-convene na lang impeachment court. Kasi pag nag-convene naman, dapat kasi sumumpa sila convene na yung impeachment court eh. Naka-convene pala yung impeachment court. So, sabay-sabay na. Saglit lang naman yun. Kaya sa magsumpa ka pa ng 28, hindi pa naman magko-convene yung court. Di ba? Mas maganda magkaroon muna ng presentation ng mga evidence bago pag-usapan yung mga motion to dismiss para may basis naman yung decision. Decision ng impeachment court yun. That is how things should ordinarily run. Ganun naman talaga dapat yung takbo. Pero ulitin ko, wala naman pwedeng pumigil nga na maghain ng kung ano-anong motion na gusto nilang ihain na pagpapasa ng impeachment court as they come along. Pero ang Senator Judge, alam pa ba, nanumpanan sila, halimbawa may isang motion naman to dismiss, o hindi na sila alam? Sa nakasulat nga, lahat na nagsasabing ganun. Saan ba nakasulat na bawal yun? Hindi. Hindi, sa nakasulat na bawal yun. Saan yung batas? Hindi. Iba yung opinion. Sui generis nga ang impeachment court eh. So, babalik ko ha. Lahat nung nagsasabing mali o bawal yung motion na ginawa ng isang senator judge, nasaan nakalagay? Na may mga motion na pwede, may motion na bawal. Nasaan yung listahan na yun? Sir, tama si JP. Hindi, nasaan yung listahan na yun? Wala akong pakituro naman. Baka naman para makita rin namin, mapag-aralan namin. Kasi wala akong alam na listahan ng pwede at hindi pwedeng gawin, pwede at hindi pwedeng sabihin ng isang impeachment court judge. Bigyan ko ng halimbawa. Nung impeachment ni Chief Justice Corona, nag-issue ng TRO ang Korte Suprema para pigilan ang pagbubukas ng foreign currency deposit account ni dating Chief Justice Corona. Naalala niyo yun? Ikaw, Sally, dapat naalala mo yun. Ha? No, oo. Ang ginawa nun, Ang ginawa nun, hindi. Nag-caucus. Mas gusto niyo yun? Tapos, paglabas, in-announce ni presiding officer at that time, JPE, na the senator judges voting in person or virtually voted 13-10 to follow the decision of the Supreme Court. Oh. Bawal bang pagbotohan yon? Ang tanong susundin ba natin yung desisyon ng Korte Suprema o hindi? Ganun. But that was done. And majority decided na sumunod tayo. So, hindi binuksan. Okay? So, they decided that through a vote. In caucus pa nga eh. Hindi ba dapat in open plenary? Mas maganda, di ba? Para nakita. But still, whether in caucus or in open plenary, nobody questioned the vote. So, officially, since it was part of the record, voting 13-10 in caucus, yung SETA nag-abstain kasi kulang, o baka kulang yung senador nun. Nagpasa ang impeachment court na sundin ang Korte Suprema. Di ba? Parang alanganin pakinggan yun? Pwede bang pagbotohan yun? Dapat bang pagbotohan yun? But the impeachment court did that. Kasi nga, hindi naman pwedeng, paano nyo mapagpapasahan kung gagawin nga ba ito o hindi? Bubuksan nga ba o hindi? Popwersahin ba, i-issue ba yung sabina o hindi? Ikaw contempt ba dahil ayaw pakita ng bangko? Pero pinagdaanan na yun ng impeachment court dati. So, hindi na rin makabago yung mga ganyan. Lahat nga kasi pinagbabotohan. Well, true. Pero yung mga sumulat din ng konstitusyon, kaugnay ng forthwith, iba-iba din naman yung kanilang pananaw doon.
may mga Constitutional Commission members na iba't iba yung pananaw kaugnay niyan. Okay? Salamat, SP.